guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi meron na naman tayong konting bibigay ng opinion, ng reaction sa kaganapan ng nakaraang election. By the way guys, sino bang bumoto dyan? Comment down below. Ako bumoto ako. Ayan, paano na nga siya? Pawala na. Actually guys, bumoto ako nung Monday around 4 PM kasi nung umaga yung father ko ang bumoto. So, nung nakabalik siya, mainit. Sobrang init. So, sabi ko, sa hapon na lang ako pupunta ng presinto sa school para bumoto. Tapos, at the same time, hindi na masyadong madaming tao yun. Which is true nga. Tama yung decision ko dahil saktong 4 o'clock pumunta ako doon. Wala na masyadong tao sa presinto ko. Pagdating ko, ako kaagad ang inasikaso ng mga teachers doon. Hinanap ko muna yung pangalan ko doon sa precinct na yun. Kasi alam ko naman yung presinto ko kaagad. So, after that, pangalan nito, binigyan ako ng folder, binigyan ako ng papel na susulatan, tsaka yung ballpen na pang shade. So, ayun guys, actually, lahat naman ng, siguro ilan sa mga binoto ko lumabas dito sa Olongapo. Tapos, pati sa councilor, pati sa senator. So far, so good. Maganda yung naging election, naganap na election dito sa lugar namin, sa lungsod namin sa Olongapo. And I think around 11 or before 12 midnight, naiproklama na yung aming mayor, which is ang current mayor din namin ngayon na si Mayor Lenji Paulino. Tapos nag-iba lang yung vice mayor namin, si Kay Legaspi na, and then the rest, yung mga ibang kagawad na maintain, yung iba mga bago like si Tet Marsan, yun, although hindi na siya bagong councilor, dati na siya, nag-re-elect, bumalik lang siya uli. Tapos the rest, kagaya si Atienza, yun din, dati na rin siyang councilor, nagpahinga, tapos bumalik ulit, nanalo. So sila Jamiel Escalona, BJ Cahudo, si Catalogan, yan, yung mga naging councilor. So, hindi ko familiar yung iba, hindi ko masyadong kilala. So far, so good. Nanalo ang dapat manalo, siguro in God's, God's faith and God's will na rin na sila uli, or yung iba sa kanila, sila ang manalo at mag-lead dito sa aming lungsod, dito sa Olongapo. Sa mga senador naman, yung iba doon lumabas, yung mga pinili ko, lalo na si Bam Aquino. Honestly, binoto ko siya. Si Kiko Pangilinan, binoto ko rin yan. Tapos, sino pa ba ang mga lumabas doon? Yun, binoto ko yung mga yun. Nakakatuwa nga lang guys, kasi halos hati lahat. Diba yung sa alyansa ni Duterte, tapos yung kay President BBM, tapos yung iba doon, mga independent or mga kanya-kanya na silang alyansa, diba? So, nakakatuwa lang kahit papano. So far naman, for me, on my own opinion, yung election natin, naging maayos naman siya, naging mabilis lahat. Actually, ngayon, still partial and unofficial pa rin naman yung, mga ina-announce nila na numbers ng what do you call that, ng mga voters na umano sa mga senadors. So, unfortunately, hindi ko ina-expect na si Senator Bongo ang magiging top 1. Tapos at the same time, nakakatuwa lang din kasi yung iba talaga pumasok, kasi Bam Aquino number 2. Kumbaga talagang hindi na siya ganun ka solid na kapag nasa administration is yun yung lalabas or yun yung mananalo. Ibig lang sabihin nun guys, talaga namang gumagana, at saka talaga namang hindi ko masasabing walang naging dayaan dahil napaka-imposible. We are not perfect. Meron pa rin at meron yan. Maliliit ba? Minimal lang yan. Hindi ko rin naman sinasabing walang naging vote buying. Obviously, meron yan. Minimal lang din yan. Pero on my own opinion, okay siya yung naging election for me ngayong Senate, ngayong 2025. So, magkakaroon daw ulit tayo ng election for barangay naman this coming December, and din sa 2028 na yung presidential. So, hopefully maging ganun pa rin guys, maging maayos, yung mga nahalal na mga pinuno ng mga bayan, kagaya nila Vico Soto, nila Leni Robredo, diba? Nakakatuwa kasi mga landslide sila. Ibig sabihin, talagang pinagkatiwalaan sila ng kanilang mga nasasakupan or nasakupan, at talagang binibigyan ulit sila ng chance para maglingkod dahil alam nilang maganda ang hangarin ng mga taong ito. So sana lang sa lahat ng mga nakaupo ngayon na bigyan ng pagkakataon na mag-serve sa bansa natin,
ipakita nila yung galing nila, ibuhos nila sa mga last term na, ipakita nila kung ano dapat nilang gawin at magagawa nila para sa ating bansa, sa ating bayan, at para sa future ng mga anak natin, at syempre ng mga kabataan. So, samahan nyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lang sa aking YouTube channel. Sa lahat ng bumoto, nag-exercise ng kanilang rights, saludo ako sa inyo, at talaga namang kagaya ko is okay lang kung ano man yung naging resulta, basta sana gawin nila. At sana lagi nating ipapractice yung ating karapatan sa pagboto. Bye guys!